May pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Okay, so last na ito. Paano dumami ang miyembro? Ito na. Ito yung pinagmitingan namin. At kailangan ko pong sabihin sa inyo to. Paano dumami ang miyembro? Ito po ay napatunayan na inabot na po na dahilan sa ginagawa po itong formula na to. Ito po yung formula na gagawin natin. Ito pong formula na ito ay dito nagsimula ang REMA. At nung ito po ay ginagawa, dumami po ang miyembro ng REMA. So ngayon, i-share ko po sa inyo bilang closing natin kasi kailangan yung mag-close pa ng divided seminar, tapos kailangan yung kumain, mag-lunch, pagkatapos noon kailangan nyo nang umuwi. So, paano dumami ang miyembro? Ito pong formula na ito, ang ginamit po ng REMA, kaya umabot tayo sa lagpas 100 simbahan. Ngayon, lagpas 100 simbahan, hindi na dumadami. Kasi itinigil. So, ready na ba? Sulat nyo po. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ito po ang ginamit ng REMA o ng BONI, sabihin natin, ng BONI Christian Fellowship. Kasi doon tayo galing eh. Ito ang ginamit ng BONI at itinuloy ng REMA kaya umabot tayo sa lagpas 100 simbahan. Pero nung itinigil ito, tumigil na din po ang pagdami natin. So, ano ba yon? Okay. So, pakinggan nyo po ha. Kurot. Yung katabi. Kurot. Sabi mo, gumising ka naman. No? Gumising ka. Kasi yung anointing mo kumakalat dito sa REMA. So, number 1, ito po ang ginamit ng, paulit-ulit ako rito ha. Nakikita ko kayo, naantok na kayo eh. Okay. Ito po ang ginamit ng BONI at ginamit ng REMA, kaya dumami tayo. Pero, nung itinigil ito, tumigil na rin ang pagdami natin. So, kailangan nating balikan this year. At ito ang gagawin natin sa loob ng 1 taon. Nag-usap-usap na po ang mga district pastors at saka ang board of directors na ito magiging programa natin. Ano ba naman itong yung manok di na tumigil kakatilaok dito. At ito ang, ewan ko, naririnig ninyo. No? Siguro nag-i-amen sa akin yung manok. Ito po ang gagawin natin sa loob ng buong 1 taon. Nag-meeting na kami noong January 3 na ganito ang gagawin natin sa buong taon. So, kung nakausap na kayo o kakausapin pa lang kayo, ipinoformal ko ngayon na ito na ang gagawin natin. Nung nagsimula po ang BONI, no? Tulad niya, no? Si Eli, kinuwento na niya eh. Si Eli ay in-invite lang. Si Leia, in-invite lang. Si King, in-invite lang. Na-invite, sino siya? Na-invite nung teacher ko, si Rowena. At si Rowena nag-invite ng kapatid, si Maribel, si King, at in-invite din si Myra, na treasurer natin ngayon, na pangasawa niya si Mulo. Pagkatapos sabihin natin si Eli, kahit si Felix, asawa ni Eli, ay in-invite lang. Tapos, yung ibang mga kasama natin dito, in-invite lang. Hanggang sa nabuo na yung meron pa akong mga schoolmates ko na nakasama ko dito na in-invite lang at the rest is history. Kaya ang gagawin po natin, ito po, mag-i-invite tayo. Yan, number 1, mag-i-invite tayo. So, paano? Kakausapin natin, pakinggan niyo pong mabuti ito habang nagsusulat kayo. Lahat po ng mga members natin ay mag-i-invite ng bisita every Sunday sa buong 2026. At ang ise-sermon natin ay puro salvation lang.
Every Sunday, mag-i-invite ang mga miyembro natin, magdadala sila. Every Sunday yan, magdadala sila ng bisita. At ang isi-sermon natin ay puro salvation lang. Ano bang ibig ko sabihin dito? Ito po. Kapag hindi sila mag-i-invite, awayin nyo. Awayin nyo. Na itulak natin sila na mag-invite. Hindi yung uupo lang, dala-dala ang sarili at yung cellphone nila bilang Bible. Dapat ang dadalhin nila ay yung Bible talaga. Dalawa ang dadalhin nila. One, yung Bible nila, yung talagang libro, hindi yung cellphone. At two, dadalhin nila yung bisita nila. Kapag wala silang bisita, sayang lang yung pag-attend nila kasi salvation ang topic. Every Sunday yan. Alam niyo po, nung unang panahon, ang ginagawa po namin, yung teacher ko lagi nagdadala ng estudyante niya dun sa church at napipilitan akong mag-salvation lang. Ngayon, salvation. Every Sunday yan, nagpapatanggap. Pagka may bisita yan, kahit isa lang yung bisita, hindi pwedeng hindi ako mag-salvation, palalapitin ko sa altar. Ngayon, paglapit nila sa altar, meron na kagad nakatoka na biglang hahawak ng gitara. Tapos meron nakatoka na biglang tatabi na dalawang kabataan na tatabi dun sa gitara at kakanta, backup singer sila. At meron namang kaagad na nakatoka na tatayo dun sa likod nung mga pinalapit sa harapan. At habang pinapatanggap ko, hindi ako nagpapatanggap nung yung lahatan, isa-isa yan. Ilelens ko to, patatanggapin ko to, taas ang kamay, o patungan ko ng kamay, sa balikat usually. Tapos next, patatanggapin ko na naman, taas ang kamay. Tapos next, ay ang lakas ng anointing. Dumating kami rin sa puntos na habang nagtuturo ako, tinatawanan nila ako. Natatawa sila. Kasi nakukornihan, nakikinig ko yan. Sabi ko sarili ko, wait mo lang sa altar calling, lagot ka mamaya. Talagang ganun po, ganun kami katiwala na kapag nag-altar calling na, talagang sasapakin sila ng Diyos. Kasi ang lakas ng anointing. Na sige, tumawa ka lang, sige, laitin mo ko, sige, pangiti-ngiti ka rin, pangising-ngisi ka sa sinasabi ko. Pero mamaya, pag dating mo sa harapan, tanggapin mo man ang Panginoon, hindi, iiyak ka. Alam niyo yung mga Muslim, yung mga foreigner na mga Muslim, ay, i-Englishin ko, patatanggapin ko. Makikita mo yung mga mata nila, gumigilid na ganyan. Bakit? Tapos may tinanong pa ako, may sinabi ako sa Muslim. Pagpe-pray kita ngayon, sabi kong ganon, and Jesus will touch you. Sabi ko sa kanya, kung hindi ka hipuin ni Jesus, magkukwit ako sa pagiging Kristiyano at magmumuslim ako. Hinamon ko talaga ng ganyan siya kasi ganon ako kasi kasigurado nakakausapin sila ng Panginoon. At nung pagkatapos kong ipag-pray, kitang-kita mo yung mukha. Muslim to Talagang pure na Muslim ito. At buong buhay niya puro Islam. Ang nakapaligid, ang naririnig niya, ang doktrina niya, Islam talaga, makunat na Kristiyano, na Muslim. Hindi ito Muslim na Pilipino, Muslim na taga dun sa Jordan. Pagkatapos mong ipag-pray, pagkatapos mong ilay hands, kita mo yung mata gumigil, tapos sasabihin mo, did Jesus touch you? Be honest. Did Jesus touch you? Sasabihin, yes. Jesus touch me. Ay, bawal sa Muslim yan. Bawal sa yung mga foreigner na Muslim na sasabihin nila na nagparamdam si Jesus sa kanila, bawal yun. Pwede silang itakwil dun. Pero ganun kalakas ang anointing kasi nga may prayer . Nakikihalubilo ka dun sa kay Benihin, kila Kenneth Hagin. Nung unang panahon na may prayer kami. Na hindi kami natigil sa prayer noon. Ngayon, ganitong gagawin natin. Mag-i-invite ang mga miyembro natin every Sunday kasi salvation ang topic. Ito po yung napag-usapan na mag-i-invite tayo. Ngayon, kung wala silang ma-invite, sayang lang. Kaya ang gawin nyo, kapag di nag-i-invite, awayin nyo.
Naintindihan nyo naman na yung meaning nito na talagang ipupush natin sila na mag-invite. At ganun po ang ginawa namin noon. Wala kaming ginawa kundi mag-invite. Every Sunday na lang, salvation. Talagang ngayon, walang tigil eh. Hindi kami tumitigil ng salvation. Magsasawa ka eh na puro salvation, pero alam niyo yung dating ng tao tuloy-tuloy dahil hindi kami na zero sa mga baguhan. Every Sunday laging may bago kasi every Sunday may nag-i-invite. Paano yun? Wala na bang ibang topic? Wala. Puro salvation lang kami, salvation, kaya kailangan mag-invite. Sa lakas naman ng anointing, yung isang miyembro sabi sa akin, dadaling ko yung ate ko rito ha. Bakit? Alam niya kasi tatamaan eh. No? Kaya nga tayo nagdadala ng tao sa kampi kasi alam natin tatamaan. Ngayon, sabi pa nung isa, dadaling ko yung kapatid ko rito, dadaling ko yung kaibigan ko, dadaling ko yung magulang ko kasi tatamaan. Ngayon, hindi po kami binigo ng Diyos dito kahit kailan. Hindi kami binigo ng Panginoon sa pag-attend niya kasi sabi niya gano'n eh, magtipon-tipon kayo, huwag niyong kaligtaan ng pagtitipon, tapos ang Panginoon wala, hindi gano'n. Andun din siya. At doon sa service namin noon, hindi po pumalya sa loob po ng ilang taon ang Panginoon po, hindi pumalya na hindi mo maramdaman. No, talagang andun siya sa service at gagawin po natin, mag-i-invite tayo. Ngayon kung hindi sila makakapag-invite, sayang lang. No, awayin nyo. Kailangan i-push natin ang mga members natin na every Sunday sa loob ng 2026, no? Year 2026. School year 2026, mag-i-invite ka. Every Sunday ay evangelistic meeting. Always mag-i-invite ka. Okay. So ngayon, nagreklamo po yung mga ibang members namin na paano naman kaming mga believers na? Paano naman yung pagkain namin? Paano naman yung alam niyo po 1989, no? Mga 1988, 89 ganyan. Paano naman kaming mga born again na puro salvation na lang ganyan. Hindi ka talaga makakakain doon. Kasi nga puro salvation every Sunday na lang ministry, hindi ba dapat? Paano naman yung iba? Ayun. So ang ginawa po namin, nagkaroon po kami ng nagkaroon naman kami ng believers meeting. First believers meeting namin ay nasa 1989-2000, ganun. Ano ba? 1998, no? Mali-mali na ako dahil sa sobrang tagal. No? 1999, year 2000, di ko na matandaan, siguro 1999 yun. Nagkaroon na kami ng believers meeting, ano yun? Hiwalay sa Sunday, usually midweek. At doon kami, dahil wala kaming simbahan, kung saan-saan kaming lugar, nagmi-midweek. At yung mga believers lang ang kasama ko ron, yun, tuturuan mo na sila ng ganito, ng ganyan, ng gano'n, ng prayer, ganito, gano'n. Yung mga ibang teaching naman na pang-believer lang, hindi mo pwedeng pagsamahin yung unbeliever tsaka believer kasi hindi nabubuo eh. No? Kaya nga, hanggang ngayon, na ituloy po yung believers meeting. Ngayon, malakihan na. No, sa Peniel. Mahal nga eh. Grabe. Gastos natin lagpas 1 milyon. Na tatlong araw lang kung tutuusin. No? Pero okay lang, sulit naman eh. Ngayon, anong pong sinasabi ko? Every Sunday ay evangelistic meeting. And siguro, midweek nyo, every midweek ay believers meeting. Alam niyo ba, noon puro kami ministry, na puro kami concert, nagyayaya kami ng mga tao sa baba. No, may prophecy sa amin na magyayaya lang kami, magtawag lang kami, nagko-concert kami ng 45 minutes lang yung concert. Pagkatapos noon, Tuesday, Wednesday, Sunday. Yan ang puro kami evangelistic meeting. Paano naman ngayon yung believers meeting? Midweek service yun. No? Lahat ng nasa ministry required. At ito po, ako nagpapakanta, ako rin ang magpapaawit, umupo kayong lahat dyan. Walang
walang ibang tutugtog maliban sa akin. Nung bandang huli na, kumuha ako ng drummer. Pero dalawa lang kami. Ako magpapakanta, tiisin nila yung boses ko. No? Ako magigitara habang nagpapakanta. Sige, tiisin nila yung boses ko. Walang tatayong iba. Walang magmi-ministry iba. Lahat ng nagmi-minister, lahat ng nasa ministry, usher ka man riyan, children ka man riyan, umupo ka riyan, makinig ka. Kasi pag Sunday, hindi nila magagawa yun. Hiwalay. Alam niyo, nakita ko yung mga kasama ko noon dahil sa puro evangelism kami. Gutom. Uhaw sila sa teaching ng believers meeting. Pero tingnan niyo, dahilan dun sa ginagawa namin yun, umabot tayo ng 100 plus na simbahan. No. Pero ito po ang problema. Nung nagtayo na po ng mga simbahan na to, itong formula na ito, number 1 pa lang tayo, itong formula na ito, tumigil na. Kasi ang nangyayari, ang mga nagtatrabaho, worker na lang, kaya pagod na pagod ang worker eh. Sila na lang ang kumikilos sa evangelism. Mula na nag-i-invite, yung iba sitting pretty, darating na lang, naghihintay na pagmeriendahin, naghihintay na parang mag-service na lang, sarili lang nila, puro believers meeting na lang. Pagka minsan darating sila na parang pag may bisita rin, hindi nga papansinin yung bisita eh. Kawawa yung bisita, kawawa yung nagdala ng bisita. Bakit? Hindi na-entertain. No? Hindi ganun. Noon, sabihin mo, mayroon kaming 10 miyembro, no? Itong 3 ito naka-assign sa bisita. Itong 3 ito naka-assign sa bisita. At itong 3 ito naka-assign sa bisita. Tapos yung isa naka-assign sa merienda. Sa loob ng isang service, walang bakanting tao na walang ginagawa, nakikipagkwento, walang ganun. Lahat sila nakatoka na kaya yung mga bisita na dumating, merong nag-e-entertain sa kanila. May nakatoka sa merienda, yung STO, Special Task Officers. Ang ganda ng title, yung pala pang merienda lang. Tagagawa ng juice. Kasi pagkatapos ng service, entertainin na yan, kukumusta yan, kakausapin yan, to make sure na hindi sila ma-out of place at magkakakilanlanan, magkikipagkaibigan para pagbalik nila, feeling welcome na sila, na meron na akong mga kakilala ron, hindi na ako mahihiya doon, walang mau-OP. Tapos may magpamerienda dahil siguro nagugutom na, may dahilan para magstay pa, magkwentuhan. Pagkatapos nun, pagka umalis na lahat ng bisita, pe-pray kami. 1 oras na prayer yan. At sa sobrang lakas ng anointing, sabihin ko sa inyo, magkakahawa kami ng kamay habang nagpe-pray. Yung kasama mo, habang nakaupo kayo, nandun na sa sahig. Bakit? Na-slain na sa lakas ng anointing. At maniwala po kayo, yung mga dumadaan sa kalsada, kahit saradong pinto, napasok sila sa simbahan. Pagbukas ng ilaw, kasi dito sa Rema, kapag ka nagpe-pray ka, patay ang ilaw eh. Diyan nagsimula yan eh. Pagbukas ng ilaw, kita namin, may mga tao na pala doon sa loob, hindi namin kilala. Narinig daw yung prayer namin, yung iyakan namin. Mga backslider pala, pumasok na sila. Naramdaman nila yung anointing. Nakukuha niyo mga kapatid. Ang ganda na ginagawa ng Diyos sa amin noon. Pero wala kaming tigil kaka-invite. Every Sunday yan, puro invite. Hanggang sa magsawa ka, naghahanap ka na ng ibang sermon. Kaya nagkaroon kami ng midweek sa iba-ibang bahay dahil wala kaming simbahan noon eh. Hanggang sa binigyan kami ng Panginoon ng napakalaking church at ito na nga, no? Ngayon, nag-stop na po yung bagay na yan kasi itong formula na ito ay hindi na natupad. Number 2, no? Number 1 ay mag-invite ka. Mga miyembro po ito, ang nanganganak ay yung tupa, hindi yung pastor. Kaya yung tupa, kailangan magdala every Sunday, believers, evangelistic meeting yan. Ito po ang gagawin natin dito sa organization. Lahat po ng simbahan na yan, mag-i-invite lahat ng mga miyembro. Huwag mo isipin yung sarili mo. Kaya kapag dumating, dala-dala mo lang ang sarili mo, parang mahiya ka pa. Alam niyo po, sabi sa akin nung isang camper noon, sabi niya, nalulungkot po ako, pastor. Bakit? Kasi nung sinabi ko na puntahan niyo yung mga pamilya niyo, puntahan niyo yung anak niyo, magsama-sama mga magpapamilya, mamaya na yung mga simbahan. Mapit sa akin, sabi niya, umiyak siya, sabi niya, lulungkot po ako, pastor, kasi wala akong naidala dito sa camp. Dapat ganoon. No?
Hindi po pwedeng papasok ka sa langit na ikaw lang mag-isa. Magsama ka ng, dapat may nadala ka. So number 1, kailangan mag-i-invite na ang mga miyembro ngayon, no? Every Sunday yan. Ito ang ministry natin. Tapos ito pa, kapag ka kasi mayroong yung nag-invite ka, hindi ka pintasayro. Mawawala yung pagiging pintasayra mo. Kasi habang nagse-sermon, ano ba to? Yung ini-iskoran yung sermon ng pastor. Na ang pangit ang sermon ng pastor, bigyan ko nga siya ng 3. No? I'm grading my pastor. Ilan siya? 65, ganun. Ano ka ba? Nandiyan ka sa church para magyaya ng mga tao. Tapos sasabihin mo ganun, hindi ako lumalago rito sa simbahan. Paano? Wala kang ginagawa. Gusto mo lagi ka nalang pinapamper. Gusto mo lagi ka nalang hinihimas. Gusto mo lagi ka nalang, ano ka, manok? Lagi ka nalang hinihimas. Na lagi ka nalang pinepet na magandang araw po, ganun, magandang hapon po, magandang gabi po, nakakasawa ka na po. Laki ka nalang ginagano na magtrabaho ka. Pagtrabahuin mo yung pastor, yung miyembro, magdala ka. Hindi ako lumalago rito sa Rema, hindi ako lumalago, lilipat na lang ako. Kawawa naman yung simbahang lilipatan mo. Bakit? Madadagdagan ng mga tamad sa kanila. Kaya ka miyembro dyan para mag-invite. Ngayon, kung wala ka na dadalang tao rin at sarili mo lang dinadala mo, tamad ka. Hindi mo ginagawa, hindi ka Kristiyano pati. Hindi ka Kristiyano at hindi ka taga-Rema. Kasi ang talagang taga-Rema, dito pinanganak ang mga taga-Rema dahil sa invite. Alam niyo, hindi pumayag sila Eli na sila lang magdalawa. In-invite nila yung sinama nila yung kapatid nila. Pagkatapos si tatay, nanay nila, in-invite nila. Hindi lang yun, pati mga pamilya nila, kamag-anak nila, in-invite nila. Nagkaroon ng gawain doon sa Craig. May Bible study ron. Na-attend lahat yan, nagkakamp yan hanggang sa mga yung buong compound, miyembro na ng Rema. Dahil hindi sila pumayag na sila lang. Pero ngayon, kung ang gagawin mo, sarili mo lang ang dadalhin mo, ano mangyayari? Lahat na lang ng pangit dyan sa simbahan, pipintasan mo, lalo na yung mukha ng pastor. Kasi wala ka nang ginagawa eh. Nag-standby ka na lang eh. Naghihintay ka na lang, maganda ba, napuspos ba ako, Ang trabaho ng miyembro, magdala ng bisita, magdala ng kaluluwa, at doon sa salvationin nito. Alam niyo, isang pag-pray natin, number 1, hindi naman number 1 talaga, yung financial supporter. Kailangan natin magpag-pray. Ang isa rito, number 1 ulit, yung may mga elders. Number 3, yung may mga youth, kabataan. No? Dapat ganyan ang prayer natin na, Lord, bigyan mo kami ng mga kabataan, bigyan mo kami ng mga elders, bigyan mo kami ng financial supporter. At yung isa sa pinakamahalaga, sa palagay ko sa ngayon, humingi tayo ng inviter na magkaroon tayo ng miyembro na mag-i-invite, na talagang taga-invite, na gustong-gusto niya, no? na mag-invite. Kasama rito siyempre yung miyembro na soul winner, no? Na shout out ako kay Ate Gemma ng Kamarin. Talagang gusto niya na maghumayo, magmula nung na-born again si Nanay Gemma. Talagang gusto niyang kahit mag-isa, magso-soul winning yan. Dito sa church, kailangan mo mag-invite every Sunday. Hindi camping lang. Hindi yung sarili mo lang dadali mo na parang ang sarap sabihin na, kung wala kang invite, huwag ka na lang umatin. Hindi ko naman pwedeng sabihin yun. Pero nasabi ko na. Baguhin po natin na itong gagawin natin ngayon 2026 na pag-usapan na ito, papatupad na lang natin. No? So, kailangan mong mag-invite. So, paano ni midweek, yung mga believers, hiwalay yung meeting. Mag-midweek kayo. Doon kayo, mga believer lang. No? So, okay, number 2. Ipapalo up itong mga in-invite na to. Ngayon, kung magsiservice ka Sunday at wala kang bisita, kawawa ka naman. No? Wala na. Hindi mo na natupad yung purpose ng Sunday. Ang Sunday ay pang unbeliever. Ganyan pong gagawin natin starting ngayon. Kailangan natin magparami. Kailangan nating kumilos. Hindi lang yung pastor. Kaya, sabihin ko po sa inyo, kaya pagod ang mga worker. Kasi sila lang ang kumikilos. No, bakit kasi? Yung mga tao kasi na miyembro natin, takot yan sa house to house kasi kilala sila eh. Pero kaya nilang mag-invite. Pwede silang mag-invite.
No, na kahit na hindi nila sila sabi na mahal ka ni Jesus, ganun. Hindi na nila kailangang mag-soul winning sa labas. Na hindi katulad yung nire-recommenda talaga. Invite nila sa church. Sa church, doon sila sasabihin ng mahal sila ni Jesus. Kasi pag sinabi mo mahal ka ni Jesus, matatakot na sa iyo yan. Sabihin gano'n na hindi ikaw yun. No? Kasi na-born again ka na. Okay, number 1, kailangan mo mag-invite every Sunday. Number 2, kailangan i-follow up yung mga in-invite na yan. Kailangan kontakin yan. Number 3, kailangan silang i-disciple. Hindi ito katulad ng follow-up. Kailangan silang i-disciple. Kailangan may nakatutok riyan. Kailangan ang bawat miyembro ay worker. Kailangan silang i-disciple. Na kailangan may nagpa-follow up, may nagche-check up, tapos may nag-i-invite. Ngayon, kapag meron kayong yung may debut sa inyo, may birthday sa inyo, itong mga baguhang mga believers ito, i-invite nyo. Makihalubilo kayo, gumawa kayo ng outing, mag-picnic kayo, kung probinsya yan, iyayain nyo ngayon sa pakikihalubilo, sa pag-follow up, disciplein nyo na pag magkakasama kayo, magkaroon kayo ng prayer sa pagkain, nakikita lang, yung iba susubo na nga lang dahil di sanay sa prayer, bigla nag-pray sa pagkain, ay bababa niyang gano'n. Yung iba naman nakakagat na, lulunukin ka agad. Kasi nag-pray gano'n. Tapos lahat kayo may dala-dalang Bible. Ngayon, sasabihin lang gano'n, dapat may Bible din pala ako. Paano kung puro cellphone ang hawak? Sabihin lang, may cellphone ako gano'n. Kaya hindi maganda eh. Kailangan may Bible sa bawat meeting nyo. Every Sunday, may dala-dala kayong Bible. Kasi yung dinidisciple nyo, in-invite nyo, gagayahin kayo. Bibili na rin ng Bible yan. Ngayon, hayaan yung obserbahan kayo ng mga dinidisciple nyo na hindi na kayo nagmumura hanggang sa mamaya sila, hindi na rin magmumura. Na ganito pala dapat kumilos, umasta, ganyan. Tapos yung mga mainitin ng ulo, ganito. Na minsan, maganda nga, masampulan yung mga ini-invite nyo na inaway kayo. Anong gagawin nyo? Hindi nyo awayin. Hindi kayo papatol. No? Na humble lang. Ganyan. Anong mangyari? Gagayahin kayo. So, discipleship. No? Tapos ituro nyo na yung hanggang sa mamaya, ma-invite nyo na sila sa midweek service. Ma-invite nyo na sila sa believers meeting Kasi mahirap kasi pag sa camping mo lang i-invite halatang unbeliever pa eh. Sa believers meeting, halatang unbeliever pa. Bakit? Doon lang in-invite na hindi po maganda. Pero hindi ko naman sinasabing wag. No, basta believer, pwedeng umattend ng believers meeting kasi believer na. So, last, number 4, travail. Hindi magiging successful ito pag walang travail. Iba yung thanks, iba yung prayer. Travail ang kailangan dito. Ulitin ko po. Iba ang prayer, ordinaryong prayer, iba ang tongues, at iba ang travail. Sa sistemang ito, hindi pwedeng walang travail kasi papalya lahat yan. May hindi kayo makakapag-invite, hindi kayo makakapag-follow up, hindi kayo makakapag-disciple, at walang mangyayari. Travail. Noon, wala kaming tigil sa travail. Kaya nga kami naghanap ng lugar. Hindi po kami naghahanap ng simbahan. Naghahanap kami ng lugar para mag-travail. Kami nila Leia Eli noon, marami kami noon, naghahanap kami ng lugar para mag-travail, mag-pray. Meron kaming time na pwede kami umiyak sa Panginoon. Ngayon, binigyan kami. Kaya yung mga simbahan na yan, dapat yung prayer room yan. First place, number 1, ang church ay dapat prayer room. Number 2, yan ay hospital. At number 3, ang church ay isang school. No? Sulat niyo po yan. Ang church ay dapat lugar ng panalangin. Na pwede kang my house shall be called the house of prayer. Sabi nga ni Jesus. No? Dapat yan po pumupunta noon. Ang mga miyembro po, hindi sila uuwi. Dahil malapit lang ang school, dahil nandun kami sa University Belt. Bago uuwi yan, magpupunta yan, magpe-pray yan, maglilista yan. Kaya alam ko kung sino yung nag-pray sa hindi, dahil nililista nila. At alam nyo po, doon sa prayer room, hindi masarap ang init. Pero nakita ko po kung paano magsakripisyo ang mga tao. Maya-maya, nag-iingay na yan. Lakas-lakas mag-pray, nasigaw na yan, tangs ng tangs yan, nagtatrabail yan. Bandang uli, alam ko na kung sino yun. Si King yun. Si Pastor Eli yun. Hindi pa siya pastor nun. Si Arnel yun. Alam ko na yung mga style ng prayer nila. Every Sunday yan. Ngayon, kapag walang sumisigaw, sasabihin ko, wala si Arnel. Hindi nag-pray yan si Arnel ngayon.
Malalaman ko, yung pala, hindi pala pumasok ng school. Ngayon, yung iba naman, ang gagawin, kahit na nasa bahay, pupunta pa ng church kasi sa bahay nila, hindi sila makapag-pray. Alam ko na hindi nag-pray ito Kahit hindi ko tingnan yung listahan kasi sa ingay pa lang, rinig na rinig ko. So number one, ang church ay isang dyan ang prayer ground. My house shall be called the house of prayer. Number two, yan ay hospital. Kaya huwag kang naghahanap prayer ng perpekto. No, dapat pumunta sila kasi pagagalingin sila ng Panginoon habang nagpupunta sila sa simbahan as they went. Naalala niyo ba yung sinabi ni Jesus na may mga sakit-sakitong as they went, gumaling sila. Habang nagsisimba sila, nagsisimula silang gumaling kasi mamaya wala nang hatred, wala nang galit, wala nang sama ng loob, wala nang nakaraan, pawang mga bago na lang. Bakit? Kasi na born again na sila. Yung simbahan nun, standbyan yun, na sa halip na kung saan sila nagpupunta, nandun sila sa church. Alam niyo ba, inaakit po kami ng mga Hudyo at saka ng mga Muslim. Yung mga nagdadaan lang sa sidewalk, umaakit yun, pumupunta. Hindi dahilan sa nakalagay church, hindi dahilan sa may nag-invite sa kanila, dahilan sa may nagpe-pray. Yung prayer naririnig doon sa kalsada, doon sa baba. At yung mga Muslim at saka yung mga Hudyo, nag-aakyatan sila, nagtatanong, ano yung ingay na yun? Tapos sasabihin nila, pwede bang makipray? Siguro naintindihan nila yung sinasabi nung na-interpret nila yung tongues ng mga tao. Pero, at number 3, ang simbahan ay isang school. Diyan mo matututunan ng sa aming fellowship. Di ba? Alam niyo yung kantang yun, marami ka ritong matututunan, salita ng Diyos at pakikisama, ganun. Kailangan mo ito upang ikaw ay magtagumpay. Yung mga, dito matututo ka ng manners, matututo kang makisama, ganun. So, kailangan mo magsimba. Every Sunday, magdadala ka. Ituro natin sa kanila yan. Ngayon, turuan natin na encourage natin na magdala sila ng bisita nila. Ngayon, kung wala silang madadalang bisita, awayin nyo. Na hindi pwede. Ngayong 2026, salvation lang. Ngayon, ano ituturo dito? Anong advantage ng born again? No? Anong advantage ng pagiging Kristiyano? Pang-unbeliever lang ituturo mo. At kung kailangan mo kailangan nila ng mga pang-believer, separate yun. Mag-midweek kayo doon. No? Na lahat ng may ministry, i-require nyo na umattend doon. Kung maaari, kung kaya naman, hindi naman ganun kahirap kumanta, hindi kayo na lang ang kumanta. Ngayon, kung hindi naman, magiging blessing yun. Kapag kayong kumanta, ibigay nyo na lang doon sa magiging blessing. Magtawag kayo ng magpapakanta. So, ito po, no? 1, mag-invite ka. 2, i-follow up sila. Alam niyo, meron pong may kwento po si Kenneth Copeland na nag-crusade siya. Dami na born again. Tapos nung tinanong niya doon sa pastor, ano ang program niyo para i-follow up yung mga na-born again? Ngayon, sumagot yung pastor. Sabi ng pastor, wala kaming program doon. Sabi ni Kenneth Copeland, di nyo na ipa-follow up? Sabi niya, hindi na, kasi kung talagang na-born again niya, babalik yan. Sabi ni Kenneth Copeland, uwi na ako bukas, alis na ako rito. Bakit? Sayang lang yung mga kaluluwang na born again kung walang follow-up. Kung hindi yung mga dinadala sa camp, sayang lang yung mga yun kung walang magpa-follow up. Tapos may sinabi pa ang Diyos sa kanya sa isang crusade. Sabi niya gano'n, hindi na ako magbibigay ng kaluluwa sa simbahang ito. Mismo ang Holy Spirit ang nagsabi kay Kenneth Copeland, no? narinig niya. Nasabi ng Holy Spirit, hindi na ako magbibigay ng kaluluwa sa simbahang ito. Iisip ko tuloy, parang daming mga taga-remang sinabihan ng ganyan Ngayon, nagtanong daw si Kenneth Copeland na Lord, bakit? Ba't di ka na magbibigay? Sabi daw ng Holy Spirit kay Kenneth Copeland, wala silang follow-up. Para ma-born na ganyan, kailangan mo ng travail. Para successful ang follow-up mo, kailangan mo ng travail. Para ma-disciple yan, kailangan mo ng travail. Para maging successful itong church na to, kailangan mo ng travail every day. Every day. Kung hindi po natin gagawin ito, di po tayo dadami. Kasi yung iba, nakaka-asar nga nakaka-discourage. Tinanong ko yung isang simbahan, nag-house to house pa ba kayo, salvation? Hindi na po. Sabi ko, bakit? Ang dami na po namin kasing Bible study.
Hindi sinabi ni Jesus na humayo kayo, magtayo kayo ng Bible study. Walang sinabi si Jesus na gano'n. Ang sabi niya, humayo kayo at pangaral niyo ang salita ko sa mga unbeliever ang inaabot. No, yung mga believers, ina-encourage yan. Tumigil na sa house to house kasi ang dami naman daw Bible study. Ano ka ba? Tapos sabi pa nung isang tao, graduate na ako sa house to house. Kailan ka naman gumraduate yan? Si Jesus, yung last na sandali ng buhay niya, nagso-soul winning pa. Nakapako na sa ang Panginoon natin, nagso-soul winning pa. Kaya yung tao dun sa katabi niya na nakapako dun, nadala pa niya hanggang sa pinakahuling sandali ng buhay niya, nakapagdala pa ng kaluluwa. Hindi titigil ang soul winning sa atin kahit na matanda ka na, kahit na senior ka na. Walang ganun, nag-graduate na ako sa soul winning. Walang ganun. Hindi tayo ka-graduate riyan. Kasi kung graduate ka na riyan, sumalangit na wang yung kaluluwa. Tapos ng trabaho mo rin, sige, go na. Go ahead, make my day. So, ito po yung programa natin ngayon. Dito po tayo magko-close. No? Kasi ngayong 10:30, kailangan yung tapusin yung may isang oras kayo para tapusin yung magazine. No? Tapos, hingi ako ulit sa inyo ng feedback. Maliit lang na papel yan. Isulat nyo yung feedback nyo. No, kung ano nangyari sa inyo rito, kung masarap ba yung pagkain o hindi. Inapi ba kayo riyan o hindi. No, gawa kayo ng feedback, good and bad. Hindi ako tumitigil sa ganito na magtanong sa inyo. Pagkatapos noon, ibigay nyo puro sa pastor nyo. Ngayon, yung pastor nyo, kailangan ipadala sa akin. Huwag nyo bubuksan. Ipadala sa akin. Sulat nyo pangalan nyo, taga saang outreach kayo, at saan kayo nag-training. So, 3 yun. No? Pangalan nyo, kahit 2 na lang. Pangalan nyo at saan kayo nag-training. Kasi iba kasi lumipat-lipat na ganyan. At kung meron kayong kailangan na ilipat na worker, mag-usap-usap na po kayo ngayon. Bukas, ang district ko ay may meeting dito sa bahay. Yay! Nawa may magpa-pizza. No? Gusto niyo sumama, punta kayo rito bukas. And may meeting kami, whole day din, ng buong district ko. Ang tagal namin din nagkikita. Hindi nga kami nag-gathering na katulad niyo. Iba nga, mayroong mga team building. Sa amin, wala eh. So, bihira lang kami magkita-kita. Ngayon, welcome naman lahat. Kung gusto niyo pumunta rito, punta kayo, dala lang kayo ng pizza. No, para all. Hintayin ko po kayo rito. 8 o'clock tayo. No, hanggang tapos kinalingguhan, babalik pa kayo sa outreach nyo, kaya pagod-pagod na. Kaya pagka uwi ngayon, pagkatapos ngayon, after lunch, uwian na, matulog kayo. Yung mga district ko. Matulog kayo, pahinga kayo makipagkwentuhan. Bukas tayo magkukwentuhan. Ubusin natin yung pizza na kung sino man ang magbibigay. No? Ay, sige po, maraming salamat sa inyo, sa inyong participation. Nawa po, marami tayong natutunan at marami tayong gagawin. Ngayon, 2026, walang magtuturo ng ibang topic paglinggo kung hindi evangelistic meeting lang, salvation lang. Ngayon, sa believers meeting, okay, magpa-salvation. No? Hindi naman kailangan magpa-salvation sa midweek nyo. Walang magpapatanggap ng salvation sa midweek, puro believers meeting lang. No, sige po, maraming 10:30 na, may isang oras kayong mag-summarize nyo, tapusin nyo yung magazine. Pagkatapos noon, mag-lunch tayo, tapos babay na. No? Praise the Lord, maraming salamat. Tapos ang din ng ating training, nawa pinuspos tayo ng Panginoon at magkaroon tayo ng bagong sigla na bagong sigla na ngayong taon sa paglilingkod sa Panginoon. No? Sabihin mo sa katabi mo, may you have many more birthdays to come and many love life. No, ganunin mo yung katabi mo, sabihin mo gano'n, nawa, magkaroon ka pa namang maraming birthday. At maraming kaluluwa na madadala sa Panginoon. At sabihin mo, nawa, magkaroon ka pa ng mga palyadong love life. Ganyan, para di ka pa mag-asawa. No, joke lang. Na-miss ko kayo eh. Sa totoo lang, na-miss ko kayo eh. Ang tagal. Di bali sa camping. Camping natin ngayon, March 29. Ang aga ng camping natin. Palagi ko dito tayo sa Batangas, yung dating campsite natin kasi welcome pa ata tayo ron. No?
So mag-ready tayo ngayon kung gagawin natin itong formula na ito. No, na nag-i-invite every Sunday sa camp, lalagpas tayo ng 1,000. Hallelujah! Lagpas tayo ng 1,000 dahil na marami na tayong miyembro, marami na ang rema dahil sa na hindi naging madamot ang mga tao sa atin na gusto mag-invite. Diyan tayo nagsimula eh. Kaya nga nagtayo ng mga simbahan para nga mag-invite. Ngayon tumigil nga lang ngayon. Pero may tutuloy natin ngayon 2026 at tatakbo tayo na singbilis ng stallion. Amen. No? Dadami na tayo. Sabihin nyo nga, sumigaw kayo, praise the Lord. Dadami na tayo. Hallelujah. Ay, sige po, kayo po ay mag-closing isa-summarize nyo na yung magazine. Babay na, tapos kita-kita na lang tayo sa mga district ko, kita-kita tayo dito bukas. Yung iba, magtutuloy pa raw na magsuswimming kasi sila Pastor Marlon ata ay nasa resort sila, no? Ayan, sige, enjoy natin ang buhay natin kasi starting Sunday, bago na naman ang programa natin. Praise the Lord sa camping. Madami na tayo. Hallelujah. No, sige po. God bless you po. Pastor Marlon, iniiwan ko sa inyo. No, bye-bye po. Bye-bye na sa inyo.